Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Asian Development Bank na pinakamahalagang partner ng bansa sa pagpapalago ng ekonomiya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Glazel Pardilla ng PTV Manila. Napagtibay pa ng Pilipinas at ng Asian Development Bank ang ugnayan sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kasunod ito ng pagkikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong pinuno ng ADB na si Masato Kanda na nag-courtesy call sa Malacanang. Itinuturing ni Pangulong Marcos na isa sa pinakamahalagang partner ng Pilipinas ang ADB. Ang ADB ay isang regional institution na nag-aabot ng pinansyal at teknikal na tulong sa mga bansa sa Asia at Pasipiko. Layo nitong mapabuti ang ekonomiya, infrastruktura at kalidad ng buhay. The development that we have achieved that have been assisted by the ADB is the most important project that they have had in the Philippines. And yet, we find that in the last years, recently, that has even increased. And so I think this is very encouraging, very promising. Katuwang ng Pilipinas ang ADB sa mga programa at inisyatiba na magpapabuti sa kapakanan ng mga Pilipino. Kabilang ang paggawa ng MRT Line 4 na sinasabing magpapaluwag ng trapiko sa Metro Manila, Bataan-Cavite Interlink Bridge na magpapadali sa transportasyon mula Central Luzon patungo ng Calabarzon. Walang Gutom Project na bahagi ng food stamp program na target bigyan ng sapat at disenteng pagkain ang pinakamahirap na Pilipino. Kasama rin ang Climate Change Mitigation and Adaptation Project na tutugon sa climate change. Inaasahang tatatag pa ang relasyon ng Pilipinas sa pagitan ng Slovenia at Palestine sa magkahiwalay na seremonya sa Malacanang. Tinanggap ni Pangulong Marcos ang ambassador designate ng dalawang bansa. Kapwa nagkasundo ang Pilipinas at Slovenia sa pagsulong ng international law. Kapayapaan at kasaganahan naman ang itataguyod ng Pilipinas at Palestine. Mas palalalimin pa ng Pilipinas ang bilateral relations sa pagitan ng Sweden at Egypt. Sa magkahiwalay na pagpupulong ni Pangulong Marcos sa ambassador designate ng dalawang bansa, napagtibay ang pananaw ng Pilipinas at Sweden sa malayang paglalayag at respeto sa karapatang pantao. Nangako naman ng Pilipinas at Egypt na palalakasin pa ang bilateral relations para mapalago ang pamumuhunan at kalakalan ng dalawang bansa. Mula sa PTV Manila, Glazel Pardilla, Balitang Pambansa.